subscribe ito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Tagal-tagal na rin po na wala na itong May Chris, pero hanggang sa ngayon ay may mga umaasa pa rin po na muling maibabalik itong May Chris pagdating po ng panahon. Pero nagsalita na nga po itong si Kalingap Mikoy na wala na pong inaabangan na pagdating ng panahon at mismo si Kalingap Rob ay nagsabi na rin na talagang wala na po itong May Chris. At kaya nga po itong mga followers ng May Chris ay parang nahati. Dito nga po ay may nagsalita ng kanyang saloobin. Ang sabi ng nagsalita ay alam naman daw po ni Nanay Che at ni Tatay Jonel kung ano po yung totoo. At ang sabi nga po ni Nanay Che ay parang sinang-ayunan niya. At ang sabi niya ay hindi naman daw po lahat ay pwedeng sabihin sa harap ng camera at hindi po pwedeng sila ang magsabi. Kumbaga ay dapat ay hindi po sa kanila manggaling. Papanoorin po natin yung video. Bibigyan po natin siyempre ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlog, Jack Tapia. Ganun din po yung mga kasamahan ko po sa Kalingap na reactor at yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan dito ay may naglabas po ng saloobin. At talagang medyo nagkaiyakan po dito. At ito na nga, sabi niya po ay alam daw po ng mga magulang ni Krista kung ano po ang katotohanan. At nagsalita nga itong si Nanay Che na hindi naman daw po pwede lahat ay sabihin sa harap ng camera at hindi daw po pwede na sa kanila manggaling. Papanoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay nasa YouTube channel ni Tatay Jonel. Ayan patuloy lang po natin suportahan Kalingap Tatay Jonel. Yan po ay ama ni Krista. At isa po yan sa ngayon sa nakikita po natin sa mga ama ng mga Kalingap Angels ay isa po yan sa talagang nakikita po na talagang napakasipag. At siyempre, ganoon din po yung ama ni Carla, si Tatay Alan. Na talagang napakasipag din. Ito po yung video. Panoorin po natin. Tanggap ko naman natin na hanggang ngayon nga maraming nagagaling sa akin. Tapos, hindi pa rin naintindihan yung talagang nangyari. Pero, ganun pa man ay, natutuwa ako kasi lalo na sa inyo ni Tatay Junel, tas ni Krista, lalo na nga nung binati ako kanina ni Krista kasi, yun nga, kumbaga, syempre sa dami baga ng binabatong issue sa amin ni Tata, lalo na sa akin, kung ano-ano, na yun nga, parang dumadating na nga sa point na parang gusto na akong siraan, pati sa inyo, sila Krista, yun, naisip ko minsan na, yun, nasabi ko baka maniwala na sila Mama Che, sila Tatay Junel, lalo na nung huling yung nag-like si Junjun may nag-message talaga sa akin na grabe, galit na galit, ang haba nga nung message. Tapos, yun, sabi ko na lang pinatulan. Sabi ko kasi, bigay mo sa akin pangalan, itatapik ko sa live. Ayaw mo kasi. Kasi, haba ang kapaga. Tapos, yun, nalulungkot lang ako kasi nga, parang kumbaga nananahimik naman na baga ako na tay. Sabi ko na baga sa inyo. Kaso yun, may mga nagpe-personal message pa rin na gano'n. Tapos yung hanggang sa yung may mga pagbabantaan na gusto mo ko, yun, parang kumbaga sirain ako sa inyo, ganyan. Hindi man mangyayari. Hindi naman ako kinakabahan kasi wala naman talaga akong ginagawang Tama. Ang point ko lang, yun na sabi ko, sana hindi maniwala sila Mama Che, sila Tatay Junel, tapos si Krista kasi ako naman ay talagang kaya din naman ako nasa sitwasyon na ganito kasi alam niyo po yan na pinoprotektahan lang namin si Krista. Alam niyo na yun. Oo, kaya kumbaga na maigi papatay muna natin to. Maubos.
Oo, ayan. Ayan. Di gusto ko lang talaga maglabas ng sa loob. Hindi naman sama ng loob, sa loobin lang. Di ko talaga in-expect na kayo mismo ay pupunta dito sa bahay tapos mag-effort pa nga ng ganito na yun nga, sabi ko. Baka pati sila mama at si Tatay Junel. Yun, masira na nga yung samahan namin. Kasi di naman natin mapagkakaila yung samahan namin ni Tata. Lately, ay medyo nagkaroon kami ng misunderstanding. So, yun, kaya ngayon talaga, hindi ko ina-expect na kayo mismo yung pupunta dito sa bahay talaga. Yun, thank you, Naitay, kasi na-appreciate niyo pa rin talaga yung pagmamahal ko sa anak niyo. Alam niyo naman yung umpisa pa lang. Mahal ko talaga si Krista bilang kapatid ko. Kasi kung makikita niyo yung kapatid ko, babae, si Jacqueline. Ganun pong kapatid na lalaki. Kaya, sana maintindihan niyo po na kung ano man po yung mga nangyari, may dahilan po yun, may malalim po yun dahilan. Hindi ko naman din po hindi ko rin naman po ginusto na mawala yung victories. Hindi ko po ginusto yun. At kung hindi ko man po pinaglaban, opo, aminado po ako, hindi po namin naipaglaban ni Tata yung victories. Kasi nga po, sana maisip nyo rin po, under din po kami ng Kalingap. Kung ano man po yung Yes, may sinusunod tayo. kung ano man po yung rules, yung pong desisyon ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal, susundin po namin yun. At saka, kahit naman po kami tanungin ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab, kung talagang sang-ayon din kami sa kagustuhan nila, sang-ayon naman po kami. Kasi sabi ko nga niya kay Kalingap Rab, kay Tata, nung pinasa ko na yan sa'yo bro, kay Tata, lalo na po kay Tata, sabi ko, di bali nang makalimutan mo ako kung sakali, basta ako, huwag mong pabayaan yung beneficiary, pinasa ko sa'yo. So, yun, kaya laking pasalamat din ako kay Tata, kasi nga, nung pinasa ko sa kanya si Krista, although nagsabi nga ako na kahit kalimutan niya na ako, hindi pa rin niya ako nalimutan. So, yun yung pinapasalamat ko hanggang sa at hindi rin niya pinabayaan si Krista. Kaya nga hanggang yun nakapunta kay Kalingap Rab. Tapos yun nga na naging Kalingap Angel. Kaso yun nga, ang hindi ko lang po talaga matanggap ngayon ay yun na parang may mga tao pa rin na ako na po yung tumulong, ako na yung nagpaubaya, ako na yung nagsakripisyo, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, hindi po maiwasan na nahuhusgahan ako, which is, hindi niyo po kasi maintindihan talaga kasi may mga bagay po na hindi naman po namin pwede sabihin sa camera. Yes, tama. Hindi nila alam kasi yung totoo kasi. Oo. Saka may mga bagay po Mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin. Oh, Na yun nga. hindi sa atin manggagaling. Yun nga. Kaya sabi ko, Mama Chi, nag-iimot siya. Nag-iimot siya, Ate Maria. Kumakain nga ako para Nakain ka dyan. Nag-iimot pambihira. Naiiyak kasi ako. Naiiyak alam yan ni Mama Che kasi, alam yan ni Mama Che, ni Tatay Junel kasi, Amin lang totoo. sila po ang mas nakakaalam. At kung ano man po yung desisyon nila, yun, sasayang po din. Ako naman po ay baligabay lang po ako ni Krista. Napanood po natin yung video, no? At ang tinutukoy po natin dito ay walang iba kundi si Maria Ligaya Vlog. Ayun, no? Portahan po natin Maria Ligaya Vlog. Ano po? At dito nga ay naglabas ng salubin etong si Maria Ligaya Vlog. Ano po, may mga nagagalit po pala kay Maria Ligaya Vlog. Hindi po natin alam yan, na si Maria Ligaya Vlog ay binabas. Ano po, dahil po doon sa pagkawala ng Mikris, kasi hindi daw po pinaglaban ni Maria Ligaya Vlog etong Mikris. Ano po, yung po ang sabi ni Maria Ligaya Vlog, parang yun na yung kinagagalit ng mga nambabasa kanya. Dati nangyari din po yan. Kaya Kalingap Tata, yun din, parehas din ng Maria Ligaya Vlog ang rason kung bakit sila naibabas. Wag naman po natin sila ibas. Wala naman po silang kasalanan sa pagkawala ng Mikris. Siyempre ang nagdesisyon po talaga niyan ay si Kalingap Rab. Isa po talaga ang nagdesisyon kung bakit tinanggal na po ang Mikris. At ang katotohanan po talaga diyan, alam po ito ng mga magulang ni Krista
si Tatay Jonel, lagi po yung kuyabal, Siyempre, alam po niya kung ano po yung katotohanan tungkol po dito. At si Nanay Che, ganun din. Ang katotohanan po dyan, sa pagkakaalam ko, ay talagang hindi nga po pwedeng maging magtandem itong dalawa. Kasi napakabata pa po ni Krista, Kumbaga, underage, at medyo hindi magandang tingnan. Yun po ang katotohanan po dyan, na sa paningin ng iba, lalong-lalo na po sa mga anti-kalingap, ay parang hindi po magandang tingnan. Kasi si Krista ay underage pa po. Pero siyempre, doon sa mga followers, ay okay lang, para sa kanila. Kumbaga, ay wala pong problema. Kaya lang, siyempre, nagkakaroon po ng problema doon po sa mga anti-kalingap. Doon po sa mga hindi po gusto etong Mikris. Doon po nagkakaroon ng problema at nasisili po nila yung edad po ni Krista. Kung talagang titingnan po natin yung batas, talagang hindi po pwede. Kasi nga sa batas po talaga ay talagang pinagbabawal po na parang bigyan ng club team etong underage na medyo malaki ang agwat. Pero kung nag-18 years old na etong si Krista ay talagang pwede na. Pwede na siguro kasi hindi na po underage yun. Kasi alam naman natin lahat pagdating ng 18 years old ay dito sa atin ay okay na. Kaya yan po ang katotohanan diyan. Kaya po si Maria Ligaya Vlog ay wag po nating ibas. Kasi hindi naman po siya ang naging dahilan ng pagkawala ng Mikris. Talaga lang inihinto na ni Kalingap Rab. Kawawa naman si Maria Ligaya Vlog. Unang-una ay buntis pa po yung tao. Ay talagang baka po ma-stress yan. Ay delikado. Kawawa naman po yung bata sa loob ng tiyan. Sana wag po nating ibas etong si Maria Ligaya Vlog. At kahit nga po si Tatay Jonel, ay kung sino man po ang mga nambabas kay Maria Ligaya Vlog, ay gustong kunin ni Tatay Jonel yung pangalan at babanggitin niya doon po sa kanyang live. Ibig sabihin, ay alam po talaga ni Tatay Jonel at saka ni Nanay Che, na wala po talagang kasalanan etong si Maria Ligaya Vlog. Kaya ayun, wag po nating ibas si Maria Ligaya Vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalo.